Pati po ang News to Go anchor na si Javi Severino na na-stranded po sa Rojas Boulevard. Mula sa Maynila, makakausap natin sa linya ng telepono si Javi. Javi, kamusta na kayo dyan? Sandra, tulad ng sinabi mo, na-stranded ako rito sa Malate. Sinubukan kong pumasok kanina. Umalis ako ng bahay, mga lampas alas 7 ng umaga. Sinubukan namin sa Vito Cruz. Ang taas na ng baha, no? Hanggang bewang na sa ibang lugar. Tapos sinubukan din namin sa Buendia hanggang tuhod naman. Hindi kaya ng aking sasakyan. At alam ko na yung Quirino, mataas na rin, at yung Quiapo. Kaya sa mga ordinaryong araw, maraming daan na patungong Quezon City. Pero sa araw na to, sa umagang ito, ay walang access talaga. Kaya medyo trapped ako dito sa aking kondo sa Malate. Nakadungaw lang ako dito sa Rojas Boulevard at Manila Bay. Mukhang kalmado naman yung Manila Bay, pero napakababa ng visibility at nakailaw yung mga sasakyan na dumadaan sa Rojas Boulevard. Wala masyadong traffic sa Rojas Boulevard, no? At dito sa harap ng Cultural Center ay wala naman baha. Hindi ko alam kung doon sa bandang US Embassy at ibang yung mga papuntang Manila, no, yung papuntang Intramuros ay baha na. Madalas nagbabaha na rin doon pag ganito kalakas ang ulan. Yan, lumakas na ulit yung ulan, no, naging torrential rain ulit. Kanina humina, tapos lumakas. Ganun ang nangyayari kagabi pa dito sa Malate. Yes, Javi, sabi mo nga, no, dahil na rin sa mga pagulan doon sa mga lugar na dadaanan mo, pero sa harap mo mismo ay wala namang napapansin ka na mataas na baha. Bumaba na yung tubig dito sa Vito Cruz. Mukhang clear na, no, maliban lang dito sa may sidewalk, submerged na yung gutter, no. Pero tuloy-tuloy lang yung daloy dito sa kanto ng Vito Cruz at Rojas Boulevard. Kakaunti lang yung mga sasakyan dahil maraming walang pasok ngayon. Pero kanina sa Buendia, marami nagko-commute, no? May bukas pa yung PNP, may napansin akong babae na worker na dinadala ng nakasakay, nakahangka sa motor ng kanyang ama, no? Talagang nilusong nila yung hanggang tuhod na baha, nakamotorsiklo lang sila. At may mga iba pang pumasok doon sa World Trade Center, pero konting-konti lang yon. At yung karamihan ng mga sasakyan ay nakatigil doon sa bandang kanto ng Macapagal at Buendia. At katulad namin, ay nagsibalikan na rin siguro sa mga tahanan nila. Javi, yun yung Manila Bay, hindi naman mataas yung, o hindi naman malakas yung alon, no? Yung hampas ng alon. Pero anong obserbasyon mo dun sa taas ng tubig? Umaabot na ba? Tumataas na ba dun sa karaniwang na nakikita natin sa lugar na yan? Actually, bumaba na yung tubig dito sa Vito Cruz kasi yan lang ang nakikita ko yan lang ang natatanaw ko ngayon. Yung Manila Bay ngayon, invisible na siya dahil sa lakas ng ulan. Nawala na yung visibility. Ngayon na yun lang, siguro mga the last 3 minutes, biglang lumakas ang ulan at hindi ko na makita yung dagat. Nandito kasi ako sa 16th floor At sa ordinaryong araw ay maganda yung tanawin ko ng Manila Bay. Pero ngayon, hindi ko natatanaw. Hanggang Rojas Boulevard lang yung nakikita ko. At yung dagat, invisible na. Madilim din kasi talaga ang langit. Pero Javi, sa experience mo, no, sa tagal mo din naninirahan sa area na yan, saan mo maikukumpara itong parang maladilubyo na inaabot natin ngayon? Would you say na kapareho rin ito nung nagdaang habagat, nung nakaraang taon? Well, yung habagat, alam natin na nagbaha dito sa US Embassy, TM Calao, bihirang mangyari yun. Hindi ko maalalang nangyari yun nung Ondoy yung Ondoy naman, tumaas din yung tubig dito sa Vito Cruz. Pero dito kasi dito lang sa immediate vicinity namin, okay naman yung drainage, no? Kaya hindi naman tumataas yung tubig. Pero ang kaibahan siguro ngayon ay ilang araw nang umuulan. Yung kung maalala mo, yung Ondoy yata 24-hour period, no? Ang bumagsak yung rainfall ng isang buwan. Pero after that one day, parang humupa na yung ulan, di ba? Pero napakadami kasing ulan kaya ang taas ng tubig ng ilang araw. Ito ay pangatlong araw na, di ba? Nag-umpisa ito Linggo, ito Martes, ang lakas pa rin ng ulan dito sa Maynila.
Okay, nako, maraming salamat Hawi sa iyong oras at mag-ingat kayo dyan. Maraming salamat, Hawi Severino.